Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ronalyn Tanggiak ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayong panahon ng bakasyon, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na maging maingat at responsable sa kanilang paglalakbay sa ilalim ng Ligtas Sumvac 2026. Sa gitna ng dagsa ng mga biyahero, binibigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng pagiging handa at alerto sa kalsada. Paalala sa mga motorista, siguraduhin na sa maayos na kondisyon ng katawan bago bumiyahe at iwasan ang pagmamaneho kung pagod o inaantok. Mahigpit ding ipinapatupad ang pagsusuot ng seatbelt o helmet para sa kaligtasan ng lahat. Tandaan ang blow bagets, alamin ang mga batas trapiko, panatiliin ang angkop na distansya sa ibang sasakyan o maging defensive driver. Huwag rin gumamit ng gadget habang nagmamaneho o lasing. Bawal din ang paggamit ng iligal na droga o kulang sa paghinga. Hinihikayat ng publiko sa umiwas sa overspeeding at sumunod sa lahat ng batas trapiko. Para sa ligtas at masayang bakasyon, disiplina sa kalsada ang dapat manaig. Dumako na tayo sa balita na hatid ng ating mga PNN correspondents. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan, ngayong Holy Week, mahigit 3,000 security personnel ang ide-deploy ng Eastern Police District sa kanilang nasasakupan bilang bahagi ng Ligtas Sumvac 2026. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Tony Veva. Mahigit 3,000 security personnel ang ikinasa ng Southern Police District bilang bahagi ng Ligtas Sumvac 2026 para sa ligtas na paggunita ng Semana Santa. Sa kabuuan, may 2,848 PNP personnel, 717 allied unit at 1,088 advocacy group that force multipliers na idineploy sa iba't ibang lugar ng convergence, kabilang ang mga simbahan, pangunahing lansangan, tourist destinations, transportation hubs or terminals, at mga iba pang lugar. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang police visibility at matiyak ang agarang responde sa anumang insidente habang inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero at mananampalataya. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang kapulisan sa iba pang ahensya upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Samantala, ayon sa District Director ng SPD, Police Brigadier General Randy Igay Arceo, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan. Pinayuhan niya ang publiko na manatiling mapagmatsyag
sumunod sa batas at isaisip ang kaligtasan para sa isang mapayapa at ligtas na Semana Santa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Walang kawala sa batas ang dalawang individual na may kasong frustrated murder at may kaugnay sa iligal na droga sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police. Bahagi ito ng pagpapalakas kontra kriminalidad ng kapulisan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa bansa. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Maritoni Veva. Ang dalawang high-profile na most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya kahapon lang ng Lunes pasado alas 5 ng hapon. Ang isa dito ay nahuli sa kanyang tinutuluyang bahay sa Paner Street, Barangay Minyan, Norzagaray, Bulacan. Siya, si Elias Lito, 54 anyos, nagtatrabaho bilang construction worker na nadakip ng warrant and subpoena unit ng Muntinlupa City Police Station bilang kanilang top 7 most wanted person. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa pulisya, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, timbog naman ang top 6 district-level most wanted person sa kaparehong araw bandang alas 5 rin ng hapon. Ang suspect ay kinilalang si Elias Edmar, 37 anyos at naaresto rin sa kanyang tinitirhan sa Chico Street, Masville, Barangay BF Homes, Parañaque City. Nahaharap siya sa kasong frustrated murder kung saan may itinakdang piyansang 200,000 piso. Kapwa rin ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatan bago dinala sa kustodiya ng pulisya para sa tamang dokumentasyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maritoni Veva, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Nagpaalala mga otoridad sa komunidad hinggil sa mahalagang hakbang para sa kaligtasan sa kalsada at makaiwas sa matinding init, lalo na sa mga motorista at mga biyahero. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rosalie Umalay. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko hinggil sa mahalagang hakbang para sa kaligtasan sa kalsada at pag-iwas sa epekto ng matinding init, lalo na sa mga motorista at biyahero. Kabilang sa mga binigyang diin ang pagsusuot ng helmet ng mga nagmumotorsiklo at ang mahigpit na pagbabawal sa pagmamaneho habang nakainom ng alak. Pinayuhan din ang mga driver na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang sasakyan sa pamamagitan ng regular na pag-check ng makina, sapat na gasolina at tamang air pressure ng mga gulong. Samantala, kaugnay sa nararanasang mataas na temperatura, pinayuhan ang publiko na iwasan ang paglabas ng bahay mula sa alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung kailan matindi ang sikat ng araw. Inirekomenda rin ang pagsuot ng sombrero o paggamit ng payong bilang proteksyon laban sa init. Ayon sa mga otoridad, mahalagang sundin ang mga paalalang ito upang maiwasan ang aksidente sa kalsada at maprotektahan ang sarili laban sa heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Hinihikayat ang lahat na maging responsable at mapagmatsyag upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura at dami ng mga sasakyan sa lansangan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Bangsamoro Government kinenda na ang pang-aambush sa mga pulis habang pabalik sa kanilang kampo sa Maguindanao del Sur. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Maria Sara Bernales. Ng Bangsamoro Government ang ambush sa bayan ng Sharif Agwak na ikinasawi ng 5 tauhan ng Philippine National Police at 3 pang sugatan.
Nangyari ang insidente sa Barangay Mother Poblacion bandang alas 9 ng gabi habang pauwi ang mga pulis mula sa kanilang patrol. Nang tambangan sila ng hindi pa nakikilalang armadong grupo. Agad namang naglungsad ng hot pursuit operations ang mga otoridad upang matunton ang mga sospek. Habang iniutos ni BARM Chief Minister Abdurauf makakuha ang masusing investigasyon at pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies. Samantala, tiniyak ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi titigil ang operasyon ng pulisya hanggang sa maaresto ang mga responsable sa krimen. Mahigpit niyang kinondena ang pag-atake at iginit na papanagutin ng mga salarin. Nagpabot din ang pakikiramay mga otoridad sa pamilya ng mga nasawi at nanawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Mahigit 13,000 pulis ang ide-deploy ng Police Regional Office 3 bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga deboto, biyahero at turista ngayong paparating na Semana Santa. Muling tinutukan yan ni Patrolwoman Maria Sara Bernales. Ang Police Regional Office 3 ng mahigit sa 13,000 na pulis sa buong Central Luzon bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero, deboto at turista ngayong Semana Santa. Ayon kay Pro 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, malaking pagtaas ito mula sa inisyal na 2,000 na tauhan upang matiyak ang kaligtasan sa mga simbahan, lansangan, terminal at iba pang matataong lugar, kasabay ng pagpapatupad ng full alert status simula ika-30 ng Marso. Pinalakas din ang police visibility sa pamamagitan ng foot at mobile patrols, paglalagay ng assistance desk, at deployment ng traffic marshals. Patunay na pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad, kasabay ng pagpapanatili ng kaayusan ngayong panahon ng Semana Santa. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. PNP pinalakas ang seguridad sa Maguindanao del Sur. Patrolman Adrian Dayaw, magbabalita. Philippine National Police ang seguridad sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur matapos ang ambush noong Sabado na ikinamatay ng 5 at nasugat ng 3 pulis. Nag-deploy ang PNP ng karagdagang Rapid Response Team, Random Checkpoint upang maiwasan ang kalintulad ng insidente habang pinapaigting ang presensya hanggang mahuli ang mga sospek. Hinihikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Sabay rito nagsimula na rin ang proseso ng pagbibigay ng pinansyal na tulong sa pamilya ng mga nasawi at pagkakaloob ng posthumous awards sa 5 pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang kaarawan ng Chief ng CRMC, PICA-G Police Colonel Alex Apolonio, Sir. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Renalyn Tanggiak ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNN Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.